Hello po, Sir Bong po, Bong Danog. Dami nagchat-chat sabi nila, Sir Bong, parang sabi po, till March 31 lang yung pagbibigay ng ng medical allowance. Hindi. Ang sinasabi ng DepEd memo, dapat yung mga division office makapagbigay ng first week. Dapat yung mga medical allowance ay maibigay ng first quarter rather. January, February, March. Sinasabi natin na March 31, yung huling compliance dapat nila. Pero hindi ibig sabihin na hindi na magbibigay ng medical allowance. Mali yun. Di ba? So after, ngayon, katulad niyan, tapos na yung compliance dapat, pero pwede pa rin magbigay, of course, till December 2026, no? Kaya lang, ang point natin dito, no, kailangan lang guro eh. 'Di ba? Kailangan lang guro starting January, February, March, April na ngayon, 'di ba? O paano kung magkasakit kayo? Wala kayong gagastusin. May magsasabi nga, sir, may nag-aantay po ng medical, kinamatayan na. O, paano 'yun? Kinamatayan na raw ng guro. Kawawa. Ewan ko lang kung totoo 'yan, no? Sinasabi ng guro. So, kasi ang point natin dito, dapat binibigay ng maaga. Yung compliance dapat till March 31 kasi binibigay lang dapat ang utos kasi ng DepEd is ibigay mag-comply yung mga division office ng first quarter ng fiscal year. So kung hindi kayo nakatanggap till March 31, hindi ibig sabihin na stop na. No. Ibibigay pa rin yan. Kaya lang, sobrang delayed na, no? Ang tanong natin kasi, papaano kung kailangan na ng guro at hindi niya nagamit sa panahon na kinailangan niyang yung medical. Di ba? Papaano kung yung medical allowance ay papaano kung ngayon due, di ba? Nag-due yung kanyang kung halimbawa, HMO ang kinuha ng guro, ang due ay April 30, tapos wala pa rin yung medical ng kanyang monthly remittance o yung monthly hulog, contribution niya. Tapos hindi nabibigay. Paano kung magkasakit siya? Hindi nabigay medical allowance dahil hindi niya na-sustain yung hulog ng HMO. Di ba? Pwedeng ganun eh. Paano kung hindi nabigay? Walang pera yung guro. HMO lang pwede niyang gamitin. Nilaw. Kaya sabi ko, huwag sanang mamatay yung guro. Huwag naman. Magiging konsensya pa yan ng mga SDS o ng division office. Di ba? Totoo yun. Paano kung ang inaasahan ng guro, yung 7,000, paano kung may gurong talagang kumuha talaga na by heart na 7,000? Di ba? Maganda yung package niya. Ginuha niya talaga. At inaantay niya ngayon itong paghuhulog niya ulit for 2026 tapos hindi na ibigay. So napaso yung kanyang napaso yung kanyang HMO. Nagkasakit, di ba? Nang malubha. Pumasok sa ospital, hindi magamit yung kanyang HMO dahil hindi pa nabibigay ng division office yung kanyang medical allowance. Tapos namatay yung guro. Dahil hindi ba sabihin, inasok, lumabas siya eh. Kasi walang pambayad. So lumabas, namatay sa bahay. Halimbawa lang. Sir, napaka-morbid mo naman. Hindi. Nangyayari yan kasi merong ang gurong namamatay eh, di ba? So, yun ang sinasabi natin. Paano kung may mga case na ganun? Di ba? Dear SDS, Dear Division Office.
Hindi, wala. Walang magkakasakit ng malaba. Eh, paano kung meron? Nang inaasahan yung medical allowance tapos hindi na bigay ng mga guro. Kaya sa bawat buwan, sa bawat araw na delay, kaya nasasakripisyo rito, nilalagay natin sa risk yung health ng mga guro. Diba? So, hindi ba naiisip yan ng division office? Sa bawat araw na delay, nalalagay sa risk yung health insurance ng mga guro. Kaya nga ibinigay yan ng gobyerno, ng DepEd, ibinigay ng gobyerno yung health, health insurance na yan, 7,000, para magamit ng guro. Tapos, hindi pala magagamit dahil hindi binibigay ng division office, no? So, nakakalungkot. Nakakalungkot na hindi binibigay, na alam na napaka-importante, hinihigpitan pa yung mga guro. Hindi na lang ibigay. Kung susundin lang, susundin lang talaga, en toto yung sinasabi ng medical allowance, walang reason para ma-delay. Pag sinabing HMO lang, HMO lang. Pag sinabing mas mababa, pwedeng mas mababa sa 7,000, dapat sundin na po pwedeng mas mababa. Wag kung hindi nakapagbigay ng 7,000 na HMO, i-deny yung teacher, mali. Diba? So, sana naintindihan ng ating mga division office na sa bawat delay ng pagbibigay ng hindi pagbibigay ng medical allowance ay nilalagay natin sa risk, sa alanganin yung health insurance ng inyong mga guro, no? Maraming salamat po.